NBI naghain ng reklamong inciting to sedition kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na hitad kaugnay ng Polvoron video. Ayan na nga ba sinasabi ko? Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Alam natin yan, tungkol sa fake news yan. Inciting to sedition, cyber libel, and computer-related forgery. Apat to. Yung kay Roque, inciting to sedition lang. Olats. Olats si Hitad. Oo, yan yung kaingatan ni Hitad eh. Si Hitad, majority ng kaso nasa kanya. Nagpautuwa kasi. Anga-anga eh. Eto, kapapasok lang na balita. NBI naghain ng reklamong inciting to sedition kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na hitad kaugnay ng Polvoron video. Ayan na nga ba sinasabi ko? Yan ang epekto ng ni Pebbles. ng expose ni Pebbles. Papunta na tayo sa exciting part, guys. Papunta na tayo sa exciting part. Yan ang epekto ng plano ni Harry Roque. Kasi umamin si Harry Roque kasi kaya niyang magpabagsak ng mga gobyerno, kaya niya ginawa ang Polvoron video. Tapos nakakatawa yung palusot ni Harry Roque, sinasabi niya, pinadala lang naman sa akin yan ni Maharlika. Nilaglag si Maharlika. Nilaglag si Hitad. Ganyan. Tapos si Hitad naman, ang bobo, hindi niya na-gets. Magkatabi pa sila sa live stream. Sabi ni Harry Roque, di ba Maharlika? Ikaw lang naman nagsabi sa akin, di ba na pinadala sa iyo yan? Nagyaya ka, Harry Roque. Si Maharlika naman, si Hitad naman, tatanga-tanga, umuo. Yung sinabi nila na yon sa live stream, it is an admission, number one, na sila yung nag-conspire to expose it. Sila yung nag-usap na ilabas yun. One day, take note one day before the SONA. Circumstantial, but kapag pinagsama-sama mo, napakaraming circumstantial evidence, di ba? It leads to an evidence beyond reasonable doubt. Ang bobo ni Hitad, no? Magaling na talaga siya gumawa ng chismis. I'll give her that. No? Magaling siyang gumawa ng chismis. Magaling siya maghabi ng kwento. Kung sa Pilipinas siya nakatira at showbiz siya, malamang sa malamang, baka mas malaki yung audience niya pag nag-showbiz siya. Kasi magaling siya maghabi ng kwento eh. Pero sinungaling talaga siya. Sinungaling at kalahati si Hitad. Ngayon, ito pang nakakatawa. Itong palusot ni Harrieta. NBI naghain ng reklamong inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng Polvoron video, di ba? Pinahaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery at unlawful utterances. Just kontitindi nito Kaya cyber libel yan dahil meron kang elemento na ginawa mo yung libel, pinublish mo yung libelous statement mo sa isang website or using a computer. So, kaya po cyber libel because of the Cybercrime Prevention Act. Tapos, meron kang computer-related forgery. Bakit computer-related forgery? Dahil sa AI-generated nga kasi yung video. Pero actually, kung titignan tong balita, mga kotsero, ng balita ni ABS-CBN, mas marami pa palang kinaso kay Hitad kaysa kay Roque. See? Tanga-tanga kasi ito ni Hitad eh. Kay Roque, inciting to sedition lang. Kay Hitad, ang dami. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Alam natin yan, tungkol sa fake news yan. Inciting to sedition, cyber libel, and computer-related forgery. Apat to. So, yung sa forgery, yung pinag-usapan natin kanina, cyber libel, pinag-usapan natin kanina, inciting to sedition, napag-usapan na natin ito before. Grabe mas marami. Yung kay Roque, inciting to sedition lang. Olats. Olats si Hitad. Yan yung kaingatan ni Hitad eh. Yan yung ngayon. Sino mas maraming kaso? Si Hitad ba o si Roque? Si Hitad, majority ng kaso nasa kanya Nagpautuwa kasi. Anga-anga eh. Ang Amerika po, kilala ho yan for protecting their own citizens. So, hindi natin alam kung paano magre-respond dito ang Will they remove her status as a naturalized citizen, making her stateless? Kasi hindi natin alam kung dual citizen siya Kung dual citizen siya, good luck.
O di Filipino citizen pa rin siya. Papasok siya sa inciting to sedition. Let's see kung anong gagawing dito ng Philippine government. Ang nakakatawa pa dito, mga Kochero, itong sagot ni Harry Roque. In a statement on his Facebook account, Roque said he welcomes the charges filed by the NBI. Sabi niya, bring it on, mas maganda. Sabi, we see this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos Jr. to once and for all personally disprove in the court of law the endless allegations of his cocaine use and addiction. Tanga talaga to si Harry Roque, no? Nanguuto siya. Magaling siya manguto. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman nilitisin dito kung totoo o hindi yung sinasabi ni Harry Roque or ni Hitad sa kanya. Hindi naman lilitisin dyan kung kung totoo ba o hindi yung allegation nila na nagdadrag si PBBM. Ang lilitisin dyan kung totoo ba o hindi yung video na ginawa nila. So ano doon? Anong connection yun sa alleged drug use ni PBBM? Ang allegation na sinasabi sa kanila mismo galing. Ina-allege nila na nagdadrag si PBBM. O ngayon, maglabas kayo ng ebidensya na totoo yung pinagsasabi nyo. Wala ang burden of proof kay PBBM. Siya sitting pretty lang siya, mag-iintay lang siya ng desisyon. Besides, hindi nyo rin pwedeng kasuhan si PBBM. If ever. Hindi siya pwedeng kasuhan. Ano yung sasagot nyo sa korte? Ang sabihin nyo kay Judge, Judge, pag drug testin nyo yan si Presidente, mapapatunayan yung sinasabi sa amin. Yung sinasabi namin. Ha? Hindi ganun yun. Hindi nila i-compel ang Presidente, Presidente, mag-drug test ka. Hindi gagawin niya ng korte. Ang issue dito ay yung fake news nila. Ay itatanong sa kanila ng korte, totoo ba yung video na ginawa nyo? Si President Bongbong Marcos ba talaga yan? Ang sasabihin lang nila, certified po yung video na yan. Ito po yung certification. O tapos, okay na ba yun doon? Tatanggapin na lang ba yun doon? Siyempre, ipapatesting din yan ng kalaban nila. Pag nakuha na yung ebidensya, ite-testing din nila yan, on their own. Noon pa lamang, matagal nang dinebunk yan, matagal na nating alam na fake yung video na yan. Nang uuto si Harry Roque or inuuto niya ang sarili niya. Kaya pala nagkatalo-talo si Pemberton dahil dito kay Harry Roque. Malabo itong sinasabi na to ni Harry Roque. Hindi yan ang hihingiin. Hindi yan ang hihingiin ng gobyerno, ng korte. Ang hihingiin ng korte, yung patunay nila na totoo yung sinasabi nila. Pwede nilang sabihin na pwede kasing gamiting depensa ang katotohanan, truth as defense. But, kailangan mo patunayan, totoo yung sinasabi mo. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi nila Harry Roque? We don't know. Sila lang naman nagkiklaim na totoo yan. Wala naman tayo nalalaman kung totoo yan. Naniniwala ako na ang ating pong Korte Suprema ay patas. At sila po ay merong cold neutrality pagdating sa mga kaso.